Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nakaraan na tinalakay natin ang matinding parusa na tinanggap ng mga sahaba o mga unang yumakap sa Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kabilang dito sina Khabbab bin Arat at sina Ammar bin Yasir. Si Khabbab bin Arat natalakay natin nakaraan na talagang pinlansa. Subhanallah, pinlansa, duman. Pero kailanman hindi niya iniwanan ang Islam. Kahit sa tindi ng parusa na dinaanan niya, hindi niya iniwanan ang Islam. Ganon din po si Ammar bin Yasir. Si Ammar bin Yasir, tumaan siya sa pagsubok na kung saan napakatindi ng torture na ginawa sa kanya at hiniling sa kanya na insultuhin ang propeta sallallahu alaihi wasallam at purihin ang kanilang rebolto. Yan ang request ng mga Quraysh. Insultuhin mong propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang pag-insulto sa propeta sallallahu alaihi wasallam magpapalabas sa Islam. Pero no choice si Ammar bin Yasir na insulto niyang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinuri niya ang kanilang mga rebolto ng mga Quraysh at pagkatapos nung mangyari ito ay pinakawalan nila si Ammar. Falamma ata ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ma wara'aka qala sharrun ya Rasulullah ma taraktu hatta niltu minka wa dhakartu alihatahum bi khairin qala kaifa tajidu qalbak qala mutmainnun bil iman. Sabi ng si Ammar bin Yasir pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sobrang lungkot dahil nga sa matinding parusa, torture na tinanggap niya. At hindi lang yun ang kinalungkot niya dahil sa naiinsulto niyang propeta sallallahu alaihi wasallam at napuri niya ang kanilang rebulto at tinanong siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, bakit mo nagawa yun? Sabi niya, ya Rasulullah, hindi ko talaga kinaya yung mga torture, parusa na ginawa nila sa akin. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, paano mo natagpuan ang puso mo? Kumusta yung puso mo? Sa time na ininsulto mo, kakampi mo ba ako o napilitan ka lang? So sabi ni Ammar, ya Rasulullah, mutmainnun bil iman. Ang puso ko, ya Rasulullah, ay nanatili pa rin doon ang pananampalataya. So dito, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aya na to. Ito yung pinaka-correct na pananaw ng ating mga mufassirun na ibinaba ang aya na ito na وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. So dito, ang sinuman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sumuway sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos na siya ay manampalataya, maliban sa sinuman na napilitan. Tinorture, pinilit siya na gawin ang isang bagay na ipinagbabawal, mapapalabas sa Islam. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, at ang kanyang puso ay mananampalataya, nanatilang pananampalataya sa kanyang puso. Walakin man syaraha bil kufr, pero ang tunay na, ibig sabihin, kung sino man napilitan na insultuhin ang Islam o insultuhin ang propeta sallallahu alaihi wasallam o gumawa ng gawaing pagkakufr at ang kanyang puso ay nanatili at nagawa niya ito dahil siya napilitan, no choice, so walang problema na gawin niya ito. Ang mahalaga, ang kanyang puso ay manatili po dito ang iman. So dahil dito, mga kapatid, nagreklamo na po ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya dahil nga sa matinding parusa na tinanggap nila. Hanggat sa si Khabbab bin Arat, nakita niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nakasandig sa Kaaba at sa ililim ng Kaaba, sabi niya, ya Rasulullah, hindi mo ba pwedeng tulungan kami? Ya Rasulullah, idua mo kami na maligtas kami sa parusang ito at torture na tinatanggap namin. So nagbigay ng payo ang propeta sallallahu alaihi wasallam kasi wala pa siyang kakayahan na magtanggol sa kanila kasi mahina ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So pinapakita niya na wala siyang kakayahan na may matulungan sila, kundi ang sabihin sa kanila, napayuhan lamang sila. Sabi niya, ala tad'ullaha lana, sabi ni Khabbab, ya Rasul, hindi mo ba kaming idua na matulungan kami? Paqala sallallahu kana rajulu fi man qablakum yughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi. Sabi niya, mga nauna sa inyo mas matinding dinaanan, maghuhukay siya tapos doon siya mismo ililibing. Yung iba naman hahatiin sa pamagitan ng lagari, pero hindi siya aatras sa kanyang religion. So mas matindi ang parusa ng mga nauna sa inyo. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tasta'jilun, tutulungan naman kayo ng Allah, pero masyado kayo nagmamadali. So dito pinayuhan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba na magsabar at isipin nila ang kabilang buhay. At ang susunod dito, dahil sa matinding parusa, ay ang plano ng propeta sallallahu alaihi wasallam na palikasin na sila
sa isang lugar kasi hindi na nila kaya. So nagpayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na palikasin na sila sa Habasha para maligtas sila at malayo sa mga pagtutorture na ginagawa ng mga Quraysh. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.